Sa gitna ng usapin sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkita dito sa Japan sina Senator Rodante Marcoleta at Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki. Tinutukan ng kanilang pag-uusap ang international support, political implications at mga posibleng susunod na hakbang kaugnay ng kaso. Mismong si Senator Rodante Marcoleta nagpatunay na hindi artificial intelligence o AI-generated ang Japanese national na nagsalita sa United Nations Human Rights Council kaugnay sa ICC case ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcoleta, nakamamangha na may isang banyagan na nakakaunawa sa sitwasyon ng dating Pangulo. Natutuwa ako dahil parang hindi siya... Parang Pilipino siya eh. Nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo. Wala man lang due process. Masigit pa siya sa ibang Pilipino sa atin na nakakaalam ng katwiran at kahalagahan ng hustisya na dapat ay hindi naman ganon ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng ating bansa. Para kay Fujiki na Managing Director for UN Affairs ng International Career Support Association, mas naunawaan niya ngayon ang suporta ng mayorya Pilipino kay Duterte matapos ang kanilang pag-uusap. Yeah, I really feel that former President Duterte is very much loved by their own people, and as a leader of the country, what he is doing, he has been done, is really right things to protect their nation, protect the people of the nation. Sa pulong na inorganisa ng Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU, tinalakay ang posibilidad na magsagawa ng mga conference. Layunin nitong ipaliwanag sa Japanese community ang issue kaugnay kay FPRD. I really hope that the Filipino people can unite and then fight against this injustice. This is what we think, what I think. Yeah. Nagpasalamat si Marcoleta sa RDPU sa pag-oorganisa ng kanilang pagkikita ni Fujiki. Nasa Japan ang senador upang ipagdiwang ang wedding anniversary nila ng kanyang butihing may bahay. Nagpasalamat ako sa kanya sa malaking participation niya sa pagtulong sa mga OFWs dito sa Japan, lalong-lalo na yung naglalayon na magkaroon ng interim release ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We want Mr. Duterte to get the medical care in Japan, which is safe earlier. So this is a third country, so I hope that ICC will grant the interim release. Nitong Marso 28, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ng RDPU at Filipino community sa Japan para sa kaarawan ng dating Pangulo. Kabilang dito ang mga malalaking aktibidad sa Nagoya at Tokyo. Ibinahagi rin ni Marcoleta ang kanyang mensahe sa mga Pilipino sa Japan. Masasabi ko sa kanila ay wag silang mawalan ng loob. Pagpatuloy nila ang kanilang ginagawa, lalo pa nga't sila'y nasa katwiran. At yan naman ang dapat nating maihayag sa lahat ng nakararami at lalo pa sanang dumami ang mga efforts ng mga OFW dito sa Japan. May pagtagumpay ang kanilang mga layunin tungkol sa maagang pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Nakatakdang desisyon na ng ICC Appeals Chamber sa April 22 ang ipala ng kampo ni FPRD hinggil sa isyu ng jurisdiksyon sa kaso. Nagulat mula rito sa Tokyo, ako si Guy Saito para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. SMNI News, Japan.